Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ang Eucharistia ay hapag kung saan tinatanggap natin ang pag-ibig ni Jesus. Kaya't inaasahan niyang tayong pinuspos ng kanyang pag-ibig ay magiging mapagmahal din sa ating kapwa. Kaya naman sa mga pagkakataong nagkulang tayo sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, halina't pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa laking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang pagkaskasan. Kasama ng Espiritu Santo, Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nilinaw ni na Pablo at Bernabe sa kanilang pangangaral na makararanas muna ng kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito ay itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko at aking hari,
pupurihin kitang lagi. Ulitin po nating lahat. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gawa ay upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa ikalawang pagbasa, pinahayag ni Apostol San Juan ang kanyang pangitain sa pagdating ng bagong langit at bagong lupa, kung saan papahiri ng Diyos ang luha ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila at papahiran niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinasabi ni Jesus na mahayag ang karangalan ng Diyos at ng kanyang anak, na masasaksihan ng lahat sa pagsasabuhay ng kanyang utos, na mag-ibigan ng lahat. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. If there is one abused word in the dictionary, that would be the word love.
Kung meron mang isang salita na naaabuso sa talaan ng mga salita, ito ay ang salitang pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat kung minsan, ginagamit natin ito nang hindi natin naiintindihan. O kung naiintindihan man natin, hindi naman natin pinaninindigan. Ang pag-ibig ay hindi salitang sinasabi lang. Ang pag-ibig ay isang salitang may kaugnay na pananagutan. You love not just because you feel in love. You love because you choose to show and stand by that love that you say. Minamahal ko mga kapatid, noong nakaraang linggo, ipinaliwanag sa atin ng Ebanghelyo kung paano ang Panginoon ay minamahal tayo bilang kanyang mga tupa at siya bilang pastol na tayo ay pinamumunuan at ginagabayan patungo sa landas ng buhay na walang hanggan. At ngayon, ipinapaalala naman sa atin, hindi lang tayo mga tupa, tayo ay mga hinirang din niyang kagaya niya na magmamahal sa ating kapwa. Tayo, kagaya ng pagmamahal ng mabuting pastol, ay binigyan din ng Panginoon ng kapasidad na magmahal. Remember that when we were created in the image and likeness of God. Wala namang nakakita sa Diyos. Pero nang sinabi sa unang kabanata ng sulat ni San Juan na ang Diyos ay pag-ibig, maiintindihan natin na tayo ay kawangis ng Diyos, hindi man sa itsura, kundi sa kanyang kakayanang magmahal. If God is love, and if we are the image and likeness of God, then we as human beings are or should be identified as lovers. Kaya minamahal ko mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi lang pala isang bagay na nararamdaman natin o ginagawa natin. Ang pag-ibig ay pagkakakilanlan natin. Lalo na tayo bilang mga Kristiyano. Kagaya ng sinabi ni Jesus, kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. To be identified as a Christian is to be loving persons. Kaya ang totoong Kristiyano ay yung taong marunong magmahal. But again, what is love for us? Napakadaling sabihin ng salitang pagmamahal sa panahon natin ngayon. Pag nasarapan ka sa pagkain, anong sinasabi mo? I love this food. Pagka nasarapan ka sa kape, I love this coffee. Kapag natuwa ka sa ginawa ng iyong kaibigan, anong sinasabi mo? I love you na. Diba? Kung minsan maaasiwa ka nga, kahit lalaki sa kapwa lalaki, sasabihin, pre, I love you. Hindi naman ibig sabihin na nagbabaklaan sila. Ang ibig sabihin lang natutuwa sila sa isa't isa. Pero yun nga when we overuse the word love, it loses its meaning. Anumang bagay na palagi nating sinasabi, kalaunay nawawalan na ng silbi, nawawalan na ng kahulugan. At dahil nawawalan na ng kahulugan, hindi na rin natin pinapahalagahan. Kaya kung minsan kahit yung mga mag-asawa, nung nagsisimula silang magligawan, yung I love you nila na sintamis ng pinakamalapot na pulot, kalaunan, yung I love you, nagiging love you. Ganun na lang. It loses its meaning. Pero alam ninyo, kahit naman yung mga mag-asawa, tumatabang na yung I love you nila sa isa't isa at nagiging love you na lang. The fact that they remain in love and they stay in that relationship is enough to prove that love goes beyond words. Na kahit paikli na ng paikli yung I love you, habang humahaba naman ang mga taon sa kanilang pagsasama, lalong nagiging totoo yung kanilang pagmamahal sa isa't isa. Because after all, love is not just an emotion. It is a decision. Palagi ko sinasabi, ang pagmamahal ay isang desisyon. Mawala man ang emosyon, mananatili ang relasyon. Minamahal ko mga kapatid, ito yung gusto ng Panginoon sa ating pagmamahal sa isa't isa. That it should not remain a feeling, but it should be translated into actions. And more concretely, actions that are selfless, self-giving. Yung mga ginagawa natin alang-alang sa pag-ibig na hindi makasarili.
Madali kasi tayong magmahal kung nararamdaman mong minamahal ka rin pabalik. Di ba? Kung minsan tayo pag nagmahal para tayong si Barney. Tanong nyo sa akin, bakit? I love you. You love me. Ganun lang ang gusto nating pag-ibig eh. Pero alam ninyo, ang pag-ibig na ibinigay ay hindi palaging matutumbasan. Ang pag-ibig na ibinibigay ay hindi palaging maibabalik. Palagi ko ngang sinasabi, kung ang ibig mo ay pag-ibig na palaging may sukli at ang pag-ibig mo ay hindi nasuklian, tanong mo sa akin, bakit? Baka walang barya kasi umaga pa. Pero hindi kasi tayo nagmamahal dahil naghihintay tayo ng sukli. Nagmamahal tayo ng buo, may sukli man o wala, ang importante ay nagmahal tayo. Dahil ang nagmamahal ng buo ay isang taong, dahil kapag tayo ay nagmamahal ng buo, hindi tayo nasisira, kundi talo tayong nabubuo. Kala kasi ng iba, pag nagmahal sila, nauubusan sila. Hindi totoo yun. Kapag nagmamahal tayo sa totoo lang, lalo tayong nabubuo. Father, bakit nung nagmahal ako, basag na basag ako, kasi iniwan ako. Father, bakit nung nagmahal ako, ubos na ubos ako? Kaya ka naubos, kasi nagmahal ka dahil gusto mong mahalin ka pabalik. Hindi ka nagmahal dahil nag-uumapaw ka ng pag-ibig. At yung totoong nagmamahal, hindi nanlilimos ng pagmamahal. Ang totoong nagmamahal, kahit walang balik sa kanya, nagmamahal pa rin siya. Kasi ang mas mahalaga sa kanya, yung pagmamahal na meron sa sarili niya, na ibahagi niya sa iba. At yun ang fulfillment ng isang Kristiyano. The love that we have experienced from God is the love that we share towards one another. Kaya ang taong totoong nakapagmamahal ay yung taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga anong sabi ni Jesus? Love one another as I have loved you. Pakiulit nga po, anong sabi ni Jesus? Hindi pwedeng magkahiwalay yun. Love one another as I have loved you presupposes that you have first experienced the love of God so that you can love other people that much. Baka kaya hindi tayo makapagmahal ng wagas. Tanong niyo sa akin, bakit? Baka hindi natin naramdaman ang pag-ibig ng Diyos ng wagas. Bakit? Kasi kapag nagsisimba tayo, wala naman yung buong puso natin dito. Kapag sa panahon ng problema, hindi naman talaga natin ipinagkakatiwala ang sarili natin sa Diyos. Sa mga pagkakataong meron tayong desisyon na gagawin, mas tiwala pa rin tayo sa sarili natin kaysa tiwala tayo sa Panginoon. Pero alam ninyo, pag pinagtiwala ninyo ang sarili ninyo sa Diyos ang buong buo, lalo na sa mga panahon nahihirapan kayong magbigay, nahihirapan kayong magpatawad, sabihin mo sa Panginoon, Lord, magpapatawad ako dahil ito yung gusto mo. Bahala ka na sa akin. Kung masasaktan man ako, bahala ka sa akin. At kapag nagpatawad ka, mararamdaman mo yon sa sarili mo. Bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko? Kahit nahirapan akong magpatawad. Because it is God taking over. It is God embracing you. It is God who is so proud of you because you obeyed Him. Because that is the mandate of love. Kaya nga kapag nagmamahal tayo, hindi lang natin ine-express yung feelings natin. Kapag nagmamahal tayo out of obedience, kapag nagmamahal tayo, it is also out of obedience. Because for Christians, to love is not an option. To love is a command. Utos ang magmahal. Kaya kapag tayo ay nagmamahal, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. We honor God whenever we love. Kaya nga hindi totoo na sa taong nagmamahal ng totoo at buo, walang kapalit. Minsan niya natatawa ako dun sa mga tao, sabi nila, Father, nagmahal naman ako ng sobra. Hindi man lang ibinalik sa akin. Tinanong ko siya, nung nagmamahal ka at ginagastusan mo yung taong mahal mo, naging masaya ka ba? Opo, Father. O di may kapalit, naging masaya ka eh. Amen ba yon? At sa taong nagmamahal dahil sumusunod siya sa utos ng Diyos, siguradong may kapalit. Tanong niyo sa akin, ano ang kapalit? De biyaya. Biyaya ng Diyos para sa mga tao na nagmamahal dahil sumusunod sila sa Panginoon. You might not experience the same love that you gave to other people,
God will give you that experience of being loved. If not on earth, it will be your reward in heaven. Kaya minamahal ko mga kapatid, napakagandang pagnilayan ng kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Dahil kung minsan ay nawawalan na ito ng kahulugan, pero bandang huli, maiintindihan lamang natin ang pagmamahal kung atin itong isasabuhay at gagawin. Love is an abstract word for a person who doesn't love at all. Para sa isang tao na masyado ng bitter at ayaw ng magmahal, lalo mong hindi maiintindihan ang pag-ibig. Pero para sa isang tao na sumusugal pa rin sa pagmamahal kahit ilang beses nang nasaktan, lalong nagiging mayabong sa kanya ang kahulugan ng pag-ibig. So the next time that you will say the words, I love you, make sure that it is coming from the heart, willing to sacrifice your own life for the other people. Because that is what we mean by love, according to St. Thomas. It is willing the good of the other. Pakiulit nga po. Ano ang ibig sabihin ng love? Willing the good of the other. Pakiulit. Ang gustuhin mo, yung kabutihan ng kapwa mo. Kaya kung ang ibig sabihin ng pagmamahal na ito ay masaktan siya dahil pinagsabihan mo, dahil yun yung makabubuti sa kanya, pagmamahal pa din yun. Kahit kuminsan ay masaktan siya. Di ba? Nakakatuwa yung mga kaibigan natin Pag nagkamali, binabatukan natin kung minsan. Ikaw hindi ka na natuto. Pero pagkatapos nating batukan, yayakapin pa rin natin. Tama? Kasi ang pagmamahal ay hindi rin pangungunsinti. Di ba? To love is to will the good of the other. Kung yung tao na yun, hindi na masaya sa iyo, pawalan mo. Pagmamahal pa rin yun. Because loving is not only holding on, but letting go. And both are difficult. Mahirap yung manatili sa pagmamahal, mahirap din yung pawalan mo yung taong minsang minahal mo dahil hindi na ikaw ang mahal niya. Aray ko. Sakit ba yon? Pero ganun ang pagmamahal. Ang pagpamahal ay mapagpalaya. Amen ba yon? At kung yun ang makabubuti sa kanya, kasi yun ang buhay para sa kanya, hayaan mo siya. Ilang tao na yung nakita kong ganyan, mga may girlfriend, na gustong magpari yung kanilang boyfriend. Oh, hirap. Pero sabi nung girlfriend, kung dyan ka mas magiging masaya, sige, mahirap namang ang Diyos ang kakumpetensya. Kaya dyan ka na. Di ba? Ano yung klase ng pagmamahal na yon? Yun yung pagmamahal na hindi makasarili. Di ba? Amen ba yon? Oh, mga magulang, dapat ganun din kayo sa mga anak ninyo. Oh. Kung alam nilang magiging masaya sila dun sa course na yon, kahit hindi yun yung course na gusto ninyo para sa kanila, hayaan nyo, pagmamahal yun. Amen ba yon? That is also a form of letting go. Pagmamahal pa rin yun because ultimately, love is not about what you feel. Love is about what is the good of the other person that you love. Kung ano yung makabubuti para sa kanya, bigay natin yun. Amen ba yun? Oh, kaya ngayon din ang tinuturo sa atin Halimbawa, kami malapit na kami maglipatan sa July. Palagi naming sinasabi sa mga tao, yun kailangan lilipat kami. Tanong niyo sa akin, bakit? Tinuturuan kayo ng Diyos ng totoong pagmamahal na hindi porket gusto nyo yung pari habang buhay inyo. Hindi. Matuto kayong magparaya. Nakinabang kayo sa gusto ninyong pari, hayaan nyo namang makinabang yung ibang parokya sa paring nagustuhan ninyo. Amen ba yon? At kami din ganun. Gaano man namin kayo kamahal, pag binigyan na kami ng misyon ng Panginoon sa ibang lugar, yayakapin namin ng buong buo yung parokyang yon kung paanong kayo iniyakap din namin ng buong buo. Amen ba yon? Kaya walang comparison na kayo ay ganito kaysa sa ganitong parokya, na si Father ganito ay mas okay para sa amin kaysa sa Father na ganito. No. Do not compare. Our Lord is teaching you to love us, and our Lord is teaching us to love you. Not based on our own preferences, but based on obedience. Ang pagmamahal ay hindi nakabatay sa iyong nararamdaman.
Ang pagmamahal ay nakabatay sa pagsunod sa Panginoon, number 1. At number 2, ang palaging iisipin ay kung ano ang ikabubuti ng taong ating minamahal. Sa banal na misang ito, sana'y maturuan tayo ng Diyos tungkol sa pagmamahal. Ngayon ko lang nakita na sa homily ko halos walang pumipikit. Pag talagang usaping pag-ibig, lahat ay gising na gising. Pero sana, maunawaan natin yung totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na ipinakita sa atin ni Jesus, yung pagmamahal na nagsasakripisyo, hindi iniisip ang sarili, hindi nagmamahal para mahalin, nagmamahal para lang magparanas ng pagmamahal na unang naranasan ni Jesus sa kanyang Ama. Tayo na nakaranas ng kanyang pag-ibig sa banal na misang ito, naway magbahagi din ng ating pagmamahal na totoo at buo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at kahit pa sa mga kapwa nating hindi natin masyadong kilala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom. Sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't hingin natin sa mapagmahal na Ama na manatili tayo sa utos ng pag-ibig. Ating isamo, Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Upang ang bagong hirang na Santo Papa ay makilala bilang tunay na alagad ni Kristo sa kanyang pamumuhay sa pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Upang ang mga bagong halal na mga pinuno ng pamahalaan ay manungkulan ayon sa batas ng pag-ibig ng Panginoon, dumalangin tayo. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Upang ang hidwaan dulot ng halalan ay maisantabi na alang-alang sa pagsulong ng bayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Upang tayong nagsasabing mga alagad ni Kristo ay magmahal ayon sa itinakda ng Panginoon, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Upang ang mga yumao namuhay ayon sa batas ng pag-ibig, lalo na si Papa Francisco, ay tumanggap ng gantimpalang laan sa tunay na alagad ni Kristo, dumalangin tayo. Panginoon, pag-isahin kami sa iyong pag-ibig. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming puno ng pag-ibig, tulungan mo kaming makilala na mga tunay na alagad ni Kristo sa pamumuhay namin ayon sa utos ng pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng bulaklak at pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng de las Flores.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Mysterium Fidei. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni na San Pascual Bailon at Santa Clara at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinakikinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa parang lingkod. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo ay pagpalain. Para magpasalamat sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Yuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag. Kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos ng misa, pararangalan natin ang mahal na Birheng Maria. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, resurrexit sicut dixit.
ora pro nobis Deum. Ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, Alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.